Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2556-2560. Ito ay isang panaginip. Tumalon si Yang Yian at 3 patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa katunayan, sapat na ang isang patak, dahil bagaman ang pulang ahas ay may 3 ulo, mayroon itong isang katawan. Pero natakot siya na baka kulang pa at hindi niya mapasuko ang ahas na puro psychological lang. Gayunpaman, kailangan lang niyang maglabas ng 3 patak ng tubig ng buhay, at dahil ang oras sa Chen Kun Pot ay pinabilis, kahit na ang susunod na paglitaw ng tubig ng buhay, ang mga dahon ng 5 kulog, at iba pa, ay aabutin pa rin ng 100 taon, ngunit ang posibilidad ng oras ay wala na. Dahil 100 taon sa Chen Kun Pot, ayon sa isang araw sa labas ng mundo, 1,000 araw sa Chen Kun Pot, sa labas ng mundo, mahigit 1 buwan lang ang lumipas, ang oras na ito ay maaaring baliwalain para kay Yang Yian. Sa madaling salita, maaari niyang gamitin ang tubig ng buhay, ang mga dahon ng 5 kulog, ang pakwa na kulog at iba pang mga kayamanan sa Chen Kun Pot ng walang limitasyon. Yang. Tumalon si Yian, iwinagayway ang kanyang mga daliri na parang kidlat, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang ipadala ang 3 patak ng tubig ng buhay sa kanyang kamay sa malaking bibig ng 3 ulo na pulang ahas. Sa sandaling ito, ang 3 ulo ng pulang ahas ay pawang nakabukas at naglalagablab na apoy upang labanan ang likas na diagram ng bagwa. Ang 3 patak ng tubig ng buhay ni Yang Yian ay pumasok sa 3 malalaking bibig ng pulang ahas. Ang tubig ng buhay mismo ay isang kayamanan, nang walang anumang panganib. Ito ay isang maliit na patak lamang ng tubig na maaaring baliwalain. Pumasok ito sa bibig sa isang iglap. Bilang karagdagan, dahil ginamit ni Yang Yian ang banal na kapangyarihan para pagpalain ito, napakakinis nito. Ngunit ang tubig ng buhay ay naging maayos, ngunit siya ay ganap na tumambad sa mga mata ng pulang ahas. Masasabing dahil sa atraksyon ni Yang Yian kaya matagumpay niyang naihagis ang tubig ng buhay sa bibig ng pulang ahas. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay natakot kay Yang hanggang sa mamatay. Ang 3 mata na nakatayo sa 3 ulo ng 3 pulang ahas ay talagang nagbuga ng 3 sinag ng liwanag, isang itim, isang puti at isang pula, at pagkatapos ay agad na nakarating kay Yang Yian. Katutubo, tumalon ang puso ni Yang Yian, at naramdaman niya ang hininga ng kamatayan. Nakalimutan kong iba pala ang mata ng Red Snake. Napahamak ako ngayon. Ang bilis ng liwanag mula sa mga mata na hindi maiiwasan. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yiu ang lamig at init sa kanyang buong katawan, at bahagyang namamanhid. Nawalan siya ng malay at biglang nahulog mula sa himpapawid. Bang! Bumagsak siya sa lupa na may mahinang tunog, ngunit hindi nakaramdam ng sakit si Yang Yiu sa pagkahulog mula sa himpapawid. At diretso siyang nahulog sa malaking hukay kung saan naroon ang pulang ahas. Buti na lang at mahigit 10 metro lang. Kung ang flame pool noon, hindi niya alam kung papatayin siya. Siyempre, ang banal na katawan ay hindi maaaring masira, ngunit ito ay masyadong kakaiba. Hindi naramdaman ni Yang Yiu ang sakit dahil manhid na ang kanyang katawan sa mga sandaling ito at hindi siya makagalaw. Matapos mahulog sa ilalim ng hukay, may nangyaring mas nakakatakot. Nagliyab ang kanyang katawan, isang itim at puting apoy. Pinagmasdan niya ang walang kamatayang damit na pinino niya sa buong katawan na naging abo. Talagang buhok ang kanyang kaharian. Ang kanyang puting buhok at kagandahan ay lubos na nasunog, ngunit hindi pa rin ito tapos. Nasusunog na naman ang balat niya. Sa wakas ay nagpanik si Yang. Ang mga apoy na ito ay walang alinlangan na ang magaan na apoy mula sa 3 mata ng pulang ahas. Siyempre, ang itim at puting mga mata ay nasusunog, at ang mga pulang mata sa gitnang ulo ay namamanhid. Ito ay kakaiba at nakakatakot talaga. Ang katawan ni Yang Yiu ay manhid, ngunit ang sakit na ito ay malalim sa kanyang kaluluwa, at ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. Naramdaman niya ang sarap ng kamatayan. Ito ay halos pareho. Kung hindi siya nagalit sa sarili niya. Ang isang manhid na katawan ay kumpleto na hindi niya magawang gamitin ang mga kasanayan, at nakikita lamang ang kanyang sarili na nagliliyab. Matapos masunog ang mga damit at buhok, nasusunog ang balat. Ito ay isang dayuhang apoy lamang. Tapos na ang lahat. Sit, hiss, hiss. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yian ang dagandong ng 3 ulo na pulang ahas, na tila puno ng sakit. Siya ay hindi maipaliwanag na masaya at naunawaan na ang tubig ng buhay ay nagkaroon ng bisa. Ngayon alam na niya na ang tubig ng buhay ay angkop din sa mga nilalang sa banal na mundo. Itinuring na ang 3 ulo na pulang ahas ay ibinaba. Ngunit si Yang Yian ay gustong umiyak ngunit walang luha. Paano kung ibaba ko ito? Baka masunog ako saglit. Malakas na sigaw niya sa puso niya. Sa isang kisap mata, nakita ni Yang Yian na ang kanyang katawan ay naging itim. Sa sandaling ito, nagkaroon ng putok, at ang ilalim ng buong hukay ay nayanig, ngunit ang 3 ulo na pulang ahas ay sumugod sa hukay at nawala, ngunit ang dagandong ng pulang ahas ay naririnig. At ang kanyang likas na mapa ng bagwa ay nahulog sa hangin at automatikong lumipad sa kanyang katawan. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yian na kanya. Bumibigat ang talukap ng mata. Nasunog siya ng itim at puting apoy sa kanyang katawan at kalahating hininga na lang ang natitira.
Hindi nagtagal ay hindi na makatagal si Yang Yian, unti-unting pamipikit ang kanyang mga talukap, at ang kanyang kamalayan ay lalong lumalabo, ngunit sa sandaling ito, tila may narinig siyang boses sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito narinig ng malinaw. Sa parehong oras, nakita ni Yang Yian ang isang gintong liwanag na kumikislap sa kanyang kaliwang braso, at nakaramdam ng lamig, na para bang may naisip siya, at ang puso niyang ay parang isang malaking bato na nahuhulog sa lupa, ngunit hindi na siya muling tumingin sa kanyang mga mata, at tuluyang nahulog sa kadiliman. Nawalan ng malay si Yang sa hukay, ngunit ang Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay biglang naglabas ng gininto ang liwanag, ang mga inscription ay lumangoy, at ang gintong liwanag ay bumalot sa kanyang buong katawan, at ang itim at puting apoy ay napatay lahat saan man siya dumaan. Malapit na. Si Yang, na nakabaluktot sa hukay, ay binalot ng gintong liwanag na parang isang malaking gintong itlog, tahimik na nakahiga sa ilalim ng hukay. Sa labas ng hukay, nagkaroon din ng malaking pagbabago ang tatlong ulo na pulang ahas. Nag-hysterical itong umungol, gamulong sa lupa, at mukhang sobrang sakit. Ang katawan nito ay kumikislap ng pulang apoy, at ang mga damo at punong nadaanan nito ay naging abo. Hindi alam kung gaano ito katagal, ngunit ang tatlong ulo na pulang ahas ay tumigil sa pag-ikot, ngunit umikot sa isang bola, ang apoy sa katawan nito ay napatay, at nagbuga ito ng pulang halo. Maya-maya, tatlong buga ang lumabas mula sa ulo ng pulang ahas. Pagkatapos ay sumabog ang ulo ng pulang ahas. Siyempre, hindi ito totoong pagsabog, ngunit isang layer ng leather armor ang sumabog. Kung may naruroon, tiyak na sasabihin nila na nagsimulang malaglag ang balat ng pulang ahas. Una, ang tatlong ulo ay ganap na nagbuhos ng kanilang balat, at pagkatapos ay dahan-dahan silang lumangoy sa paligid, at ang pulang ahas ay unti-unting nagtanggal ng kanyang balat na baluti. Nakumpleto ang isang pagbabago. Ang pulang ahas ay nagkaroon ng bagong pagbabago. Sa tatlong ulo, tumubo talaga ang isang sungay, 1 pulgada lang ang haba, sa itaas lamang ng mga tuwid na mata, at ang buong katawan ay naging malalim na pula, at ang mga kaliskis ay may kumikislap na mga inscription. Ito ay mas maliit, mula 60 metro hanggang 40 metro. Pero mas malakas ang aura nito. Nang maabot ang rurok ng ikatlong kaharian, kung magising si Yang Yiu, tiyak na sasabihin niya na iyon ang magandang kapalaran na ibinigay sa kanya ng 3 patak ng tubig ng buhay. Sa kasamaang palad, si Yang ay nakoma sa sandaling ito. Ang 3 mata ng pulang ahas na natapos na ang pagbabago nito ay mukhang mas espiritual. Tumingin ito sa katad na baluti na nalaglag, at pagkatapos ay tumingin sa malaking hukay, at lumangoy patungo sa malaking hukay. Sa susunod na sandali, ang pulang ahas ay lumusot sa malaking hukay. Tumayo ito sa harap ni Yang Yiu, at tumingin kay Yang Yiu na nababalot ng gintong liwanag. May takot sa mga mata ng pulang ahas, ngunit umikot ito pababa, at pinalibutan ng malaking katawan nito si Yang Yiu sa loob, at sa wakas ay ibinaba ang ulo nito at ipinikit ang mga mata. Halata namang nagbabantay ito. Lumipas ang oras araw-araw. Di nagtagal, 10 taon na ang lumipas mula nang makoma si Yang Yiu. Ang pulang ahas ay gumagalaw sa paligid ni Yang Yiu, na nagbabantay sa loob ng 10 taon. Sa araw na ito, ang gininto ang liwanag sa katawan ni Yang Yian ay unti-unting hamina hanggang sa ito ay tuluyang napatay. Sa sandaling ito, ang pulang ahas na natutulog na nakapikit ang mga mata ay biglang bumukas ang kanyang 3 mata, nagpapakita ng kagalakan sa isang napakapantaong paraan, ngunit itinaas nito ang kanyang ulo at dahan-dahang lumipat patungo sa ulo ni Yang Yian. Pagkatapos ay iniunat ng pulang ahas ang kanyang 2 prong na ulo ng ahas sa sunog na mukha ni Yang Yian. Heis! Dinilaan talaga nito ang mukha ni Yang Yian gamit ang dila. Nanaginip si Yang Yian. Sa panaginip, napanaginipan niya ang kanyang pinakamalaking kinahuhumalingan, si Liu Lingling. Sa muli nilang pagkikita, silang dalawa ay nasa sakit at nag-iiwan ng mga luha sa tuwa. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Liu Lingling ng marubdob, sa sobrang madamdamin na siya ay medyo napahiya at mahirap tanggapin, dahil ang pagnanasa ni Liu Lingling para sa kanya ay puno ng pagnanasa. Sa isang tiyak na sandali, talagang hinihingal si Yang at kinailangan niyang itulak palayo si Liu Lingling. Ngunit nagsisi siya na itinulak ito palayo, dahil nawala si Liu Lingling, na ikinabalisa niya at sumigaw siya ng, "Lingling, with." Sigaw nito, iminulat niya ang kanyang mga mata at tuluyang nagising. Noon lang niya napagtanto na panaginip lang pala iyon. Pero, tapos natakot na naman siya. Dahil nakakita siya ng malaking ulo. Iyon ay ang pulang ahas. Sa oras na ito, iniunat ng pulang ahas ang 2 sawang na dila at dinilaan ang kanyang mukha. No wonder nagkaroon siya ng ganoong panaginip. Ito pala itong ahas na may 3 ulo. Kabanata 2557, ang pagsuko ay tinatawag na 3 mata. Nag-react si Yang Yiu at umatras, at talagang nagtagos sa pulang ahas. "Fuck, hindi ako namatay, pero nahulog pa rin ako sa bibig mo." Tumingin si Yang sa pulang ahas na may luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa oras na ito, ang 3 ulo ng pulang ahas ay pawang naglalabas ng mga dila ng ahas. His. Muli itong lumapit sa kanya na may mahinang pagsirit. Matindi ang puso ni Yang Yiu, at handa siyang kumilos, ngunit sa oras na ito, isang kakaibang pakiramdam ang nagmula sa kanyang puso. Tila nakaramdam siya ng masayang emosyon, na nagmula sa pulang ahas.
Sa isang kisap mata, naintindihan niya. Siya. Naalala ang tubig ng buhay na inihagis niya sa bibig ng pulang ahas noon. Pagkatapos mag-react, tumawa si Yang Yiyo. Alam niya na ang pulang ahas ay binayaran ng kanyang sarili ng tubig ng buhay. Ang pagdila sa kanyang mukha gamit ang mga dila ng ahas ay upang pasayahin siya. Matapos malaman ito, hindi alam ni Yang Yiyo kung tatawa o iiyak. Nang makitang lumalapit muli ang pulang ahas, nagmamadali siyang sumigaw, tumigil. Tiyak na tumigil ang pulang ahas. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiyan. Malakas pa rin ang tubig ng buhay. Nagtagumpay siya. Umalis, hiniling ni Yang Yiyan sa pulang ahas na umatras. Napakamasunurin ng pulang ahas at umatras sa gilid ng hukay. Gayunpaman, malaki pa rin ang katawan nito at hanggang gitna lang ang naabot nito. Ngunit para kay Yang Yiyan, sapat na upang makaalis sa espasyo. Sa sandaling ito, tumingin siya sa pulang ahas. Ito ay mas maliit, at 3 sungay ang tumubo sa mga ulo nito. Mas malakas ang aura nito. Hindi katakataka na ito ay ang kredito ng tubig ng buhay. Ang kanyang tubig ng buhay ay maaari pa ring mapabuti ang ebolusyon ng mga nilalang sa God Realm. Siya. Papatayin sana niya ang pulang ahas, ngunit hindi niya ito matalo. Sa huli, maaari lamang niyang gamitin ang tubig ng buhay. Ngayon parang hindi na masama. Kahit papaano ay napasuko niya ang isang pulang ahas, isang makalangit na demonyong hayop sa pinakamataas na antas ng 3 kaharian, na maaaring ituring na isang katulong. Ang pulang ahas ay tumingin kay Yang Yiyan na may bahagyang hinaing at pumulupot sa ilalim ng utos ni Yang Yiyan. Matapos ayusin ni Yang Yiyan ang pulang ahas, natuklasan niya ang mga pagbabago sa kanyang sarili. Naalala lang niya na muntik na siyang masunog sa liwanag na apoy mula sa mga mata ng pulang ahas. Sa huli, ang ilaw ng Chenkun Pot ang nagligtas sa kanya. Normal ang lahat sa loob ng kanyang katawan, walang seryoso. Ngunit ang mga pagbabago sa labas ng kanyang katawan ay halos gusto niyang patayin ang pulang ahas. Nasunog ang magandang buhok, wala ni isang buhok. Ang balat ay kasing itim ng uling. Kalbo ang buong katawan, lahat ay kinuha. Kung iisipin, natakot siya. Ang liwanag at apoy sa 3 mata ng pulang ahas ay talagang nangingibabaw. Kung hindi dahil sa Chenkun Pot, pakiramdam niya ay mamamatay na talaga siya. Bagaman, galit na galit siya, nangyari na. Ang pulang ahas ay napasuko rin niya, at wala itong silbi kahit papatayin niya ang ahas. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumingin siya sa pulang ahas at sinabi, halika dito. Kahit na ang pulang ahas ay isang makalangit na demonyong hayop at hindi makapagsalita, nararamdaman din ito na galit si Yang sa mga sandaling iyon. Nanginginig ito at lumangoy sa gilid ni Yang, at ibinaba ang 3 ulo nito. Mula ngayon, tatawagan ka na Sanyan. Muling ipinakita ni Yang ang mode ng casual na pagpapangalan. He's, yung Red Snake? Nako, Sanyan na dapat ang tawag dito. Patuloy itong naglalabas ng mga dila ng ahas upang ipahiwatig na natanggap nito ang pangalan. Pagkatapos ay tumayo si Yang sa leeg ni Sanyan at sinabing, umakyat tayo at humanap ng lugar na maliligo. Galit pa rin siya nang magsalita. Ang kanyang katawan ay sobrang itim na may patong ng sunog na balat. Hindi naman big deal, pero napakabaho at kailangan niyang hugasan. Masunerang dinala ni Sanyan si Yang sa hukay sa lupa. Tumalon pababa si Yang at napalingon at muling nagulat, dahil nakakita siya ng pulang ahas sa hindi kalayuan sa gilid ng hukay. Ngunit pagkatapos ay nalaman niya na ito ay isang maling alarma, at nalaman na ito ay balat ng ahas. Sa isang kisap mata, naunawaan niya na ang balat ng ahas na nalaglag ni Sanyan. Matapos matakot, muling ngumisi si Yang, gusto ko ang iyong skin master. Sinunog ko ang aking mga damit at gumawa ng ilang set ng damit na isusuot. Ngumiti si Yang at naglakad at nagsimulang maglinis ng damit para sa kanyang sarili gamit ang balat ng ahas na nalaglag ni Sanyan. Ito ang balat ng ahas ng 3 antas ng Heavenly Demon Beast. Ang mga damit na pino niya ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga naunang walang kamatayang damit. Makalipas ang kalahating oras, nilinis niyang ang 3 set ng damit, isang mahabang gown, isang set ng armor, at isang set ng pinagsamang maikling damit. Wala pang 1/10 bahagi nito ang nagamit niya, at ang natitirang balat ng ahas ay sapat na upang makagawa ng 30 o 40 hanay ng mga damit. Ang kanyang antas ng pagpino ay karaniwan, ngunit ang mga damit na kanyang pinino ay malayo sa pagiging maihahambing sa walang kamatayang mga damit. Talagang mayroon silang mga katangian ng apoy at imyon sa apoy at lason. Matapos ilagay ang 2 set ng damit at ang natitirang balat ng ahas, nasiyahan siyang at naglakad patungo sa madilim na ilog na may kasamang set ng matingkad na pulang long gown. Matapos makapasok sa madilim na ilog, sinanay ni Yang Yiyo ang kanyang mga kasanayan at hinubad ang isang patong ng sunog na itim sa kanyang katawan, na nagpapakita ng maputlang gininto ang katawan. Nagulat siyang nang makitang lumakas ang kanyang katawan. Kung iisipin, parang may kaugnayan ito sa ninggas ng 3 mata na nagliliyab sa kanyang mga mata. Siyempre, ang pinakamalaking kredito ay napunta sa Chenkun Pot. Kapag siya ay nasa panganib, ang Chenkun Pot ay automatikong nagpoprotekta sa kanya at napatay ang apoy sa kanyang katawan. Ang tanging nakapagpa-depress sa kanya ay ang kanyang mahabang puting buhok ay hindi maaaring tumubo kahit gaano pa niya ginagamit ang kanyang banal na kapangyarihan upang himukin ito.
Tumaas lang ang kilay niya na tanging blessing. Kung hindi, magkakaroon talaga siya ng ideya na patayin ang ahas na may tatlong mata at kainin ang karne nito. Nakatingin sa madilim na ilog, isang kalbo na ulo, at pagkatapos ay tinitingnan ang Kat-Anji tanging mga tampok ng mukha, ngumiti siyang at sinabi sa kanyang sarili, parang kakaiba, maganda, hindi, napakagwapo kaya naiinggit ako sa aking sarili. Walang anuman kung walang buhok, tatayo ako sa hinaharap. Paglabas ng tubig, isinuot ang mga damit na gawa sa balat na may tatlong mata na pulang ahas, tiningnan niyang Yiyo ang kanyang refleksyon sa tubig at sinabi sa kanyang sarili, isang gwapong demonyong monghe na may pulang damit na naiinggit sa langit. Sa wakas ay nabawasan ang kanyang sama ng loob na masunog ang kanyang buhok. Malaki ang ipinagbago ng kanyang anyo, naging kakaiba at gwapo, napakasama. At nalaman din niyang Yiyo na tila nagbago ang kanyang hininga. Hindi niya matukoy kung anong klaseng hininga iyon, ngunit nang lumangoy ang tatlong mata sa oras na ito, bigla niyang napagtanto kung ano ang naging hininga niya. Siya ay may katulad na hininga sa tatlong mata. No wonder sobrang kakaiba ang itsura niya. Dito pala ang problema. Isipin ang mga pagbabago na nasunog ng tatlong matang apoy, o ang mga pagbabago ng tubig ng buhay sa tatlong mata. Pero walang mali. Haze. Sa oras na ito, ang tatlong mata na hayop ay sumirit at kumikislap, ngunit ibinuka nito ang kanyang bibig at isang gintong liwanag ang lumabas, na lumulutang sa harap ni Yang Yian. Espiritual na bulaklak ng gintong presyo. Tuwang-tuwa si Yang. Ikaw, hayop na may tatlong mata, may konsensya. Tapos na ang pagsunog ng buhok ko. Ang mga mata niyang ay nagniningning, at iniligpit niya ang gintong baluti espiritual na bulaklak. Muntik na siyang mapatay ng tatlong mata dahil sa mahiwagang gamot na ito. Sa wakas, nakuha niya ang gusto niya. Hindi ito naging madali. His. Tatlong mata ay pinuri ni Yang. Bagamat hindi siya marunong magsalita ng wika ng tao, siya ay tao at lubos na naiintindihan ang sinabi ni Yang. Ang tatlong ulo ay umiling at naglabas ng mga dila ng ahas, na nagpapahayag ng kanyang kaligayahan. Tumingin si Yang sa tatlong mata at nakaramdam ng emosyon. Mula sa pagpasok niya sa sinaunang larangan ng digmaan hanggang ngayon, hinabol siya ng dalawang grupo ng mga tao at nakipaglaban sa higit sa 30 mga Diyos. Masasabing nakapasa siya sa lahat ng antas at nag-flash out. Matapos ang mahigit 100 taon, masasabing tumaas talaga ang kanyang cultivation strength, at ngayon ay naabot na niya ang pinakamataas na antas ng mga Diyos. Ngayon ay napasuko na niya ang isang ahas na may tatlong mata na may tatlong ulo sa tuktok ng ikatlong kaharian, na nakatulong ng malaki sa kanyang lakas. Nakuha na rin niya ang Golden Armor Spirit Flower. Susunod, maaari niyang pinuhin ang Realm Breaking Peel para maapektuhan ang kaharian ng Heavenly God. Noong una, itinuring niyang Yiyo na magpino dito upang maapektuhan ang Diyos ng Langit, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito, sumuko siya. Masyadong mabilis ang pag-unlad ng kanyang cultivation level, at maaaring hindi magandang bagay na maapektuhan ang Heavenly God ngayon. Sa pag-iisip, nagpasya siyang umalis muna rito, kaya tinanong niya si Sanyan, alam ba ni Sanyan kung may daan palabas dito? Hindi tayo maaaring manatili dito sa lahat ng oras, kailangan nating umalis. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, iniling ni Sanyan ang kanyang ulo at nag-isip tungkol dito, pagkatapos ay sumirit siya, tumango, ibinaba ang kanyang ulo, at sinenyasan si Yang Yiyo na tumayo dito. Talaga, okay, ilayo muna ako dito, aalis na tayo. Masayang ngumiti si Yang Yiyo, lumipad at tumayo sa ulo ni Sanyan. Pagkatapos ay sumigaw si Sanyan at mabilis na lumangoy, ngunit iniisip niya ang tungkol sa paglangoy sa itaas ng agos sa dilim. Nalaman ni Yang Yiyo na ang bilis ni Sanyan ay umakyat, at ito ay talagang mas mabilis kaysa sa kanya, ngunit siya ay lubos na nasisiyahan. Hindi sa banggitin ng anumang bagay, kahit na ang isang kaaway ay dumating sa antas ng isang Diyos, Sanyan ay maaaring harapin ito. Para siyang malaking bodyguard. Hindi nagtagal ay dinala ni Sanyan si Yang Yiyo sa paanan ng isang bundok at nakakita ng isang malaking butas, at ang tubig ng madilim na ilog ay umaagos mula dito. Tumigil si Sanyan at tumingin sa likod, nag-aatubili na umalis. Dito kasi siya nakatira, at medyo nakakalungkot umalis ngayon. Iniunat ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at marahang tinapik ang ulo ni Sanyan, inaaliw siya, fair na, sasamahan kita muli kung magkakaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap. Umalis ka na ngayon sa antas ng mga magic beast at naging isang banal na hayop. Maaari kang magsanay at magpatuloy sa isang mas mataas na yugto ng mundo. Ang mundo sa labas ay malawak, sabay-sabay tayong tuklasin. His. Sumirit si Sanyan, tumalikod sa susunod na sandali, at pumasok sa madilim na ilog na may tilamsik, dinala si Yang Yiyo sa madilim na kuweba ng ilog. Kabanata 2558 Likas na kaaway na tatlong mata. Ang buong ilog sa ilalim ng lupa ay umaagos palabas ng kuwebang ito. Pagkapasok, lumiliit ang kuweba. Dinala ni Sanyan si Yang Yiyo ng direkta sa tubig, sumisid sa tubig at lumangoy palayo. Malakas ang agos ng tubig pero napakalalim. Ang tubig sa ilog sa ilalim ng lupa ay lampas sa imahinasyon. Hindi nagmamadali si Yang Yiyo. Alam niyang tiyak na kukunin siya ni Sanyan. Ang lalaking ito ang nag-iisang overlord dito at natural na pamilyar sa kapaligiran. Sumunod ka na lang sa kanya. Naniniwala siyang makakalabas siya.
Makalipas ang halos 1 oras, may tumalsik, at si Sanyan ang lumabas mula sa ilalim ng tubig. Tumingin si Yang Yiyo sa isa pang natural na kuweba, na puno ng banal na liwanag. Ang mga bato sa natural na kuweba ay mukhang puno ng sagrado at kristal na liwanag. Nasaan ito? Tanong ni Yang Yiyo kay Sanyan. Hiss. Sanyan made a flattering hiss, pero lumangoy palayo. Hindi nagtagal, may lumabas na pasukan sa kuweba. Hiss. Sa oras na ito, tumayo si Sanyan ng matangkad at umungal. Naramdaman ni Yang Yiyan na may mali. Parang nakapasok si Sanyan sa pintuan ng ilang buhay na nilalang at hinamon sila. Tumalon siya pababa mula sa katawan ni Sanyan. Sanyan. Gustong itanong ni Yang Yiyan kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit naputol ito ng isang dagandong. Gugo. Isang mapurol at dumadagandong na tunog ang sumabad sa mga salita ni Yang Yiyan. Nanggaling ito sa kuweba. Naunawaan ni Yang Yiyan na si Sanyan ay dumating upang pukawin ang ilang buhay na nilalang. Ngunit wala siyang masyadong pakialam, dahil si Sanyan ay nasa pinakamataas na antas ng ikatlong kaharian, katumbas ng pinakamataas na antas ng Diyos. Sa opinyon ni Yang Yiyan, sapat na malakas si Sanyan. Ang punto ay naniniwala siyang hindi tanga si Sanyan. Kung hindi dahil sa existence na kaya niyang asarin, hindi siya pupunta dito para mamatay. Kaya umatras si Yang Yiyan at naghanda para panuurin ang palabas. Inaabangan niya ang isang buhay na nilalang na lalabas sa kuwebang ito. Ang tunog ay isang tunog ng kuwang, na parang napakapurol, ngunit parang kulog. Sit, hiss, hiss. Itinaas ni Three Eyes ang tatlong ulo at umungol sa yungib. Gugo. Ang tunog ng gugo sa kuweba ay nagmula sa malayo at malapit, tumutugon. Parang challenge. Napakayabang ng Three Eyes, at ang mga nilalang sa kuweba ay hindi natakot. Sa susunod na sandali, isang matalim. Magulo ang bibig. Sa wakas ay lumitaw. Ngunit ang Three Eyes ay likas na lumiit pabalik sa mga mata ni Yang Yiyo, na naging dahilan upang gusto niyang matawa. Gusto niyang sabihin, nagkusa ka namang provoke ng iba, ano ang ibig mong sabihin sa pag-urong ngayon? Ngunit pagkatapos niyang makita ang buong larawan ng nilalang na lumabas sa kuweba, nilunok niya muli ang pangungusap na ito. Dahil ang nilalang na nakita niya ay isang nilalang na nakita niya sa Earth noon, ngunit mas malaki ang nasa harapan niya. Sa unang tingin, natukoy ni Yang Yiyo na ang nilalang na ito ay natural na kaaway ng mga ahas. Kapag pinag-uusapan ng maraming tao ang mga likas na kaaway ng mga ahas, ang kanilang unang reaksyon ay maaaring lumilipad na mga agila, ngunit tiyak na hindi. Noong nasa Earth, alam ni Yang Yiyo na mayroong isang uri ng nilalang na tunay na likas na kaaway ng mga ahas. Ang nilalang na ito ay munggo. Ang munggo ay tinatawag ding Meng. Ito ay mas malakas kaysa sa sikat na kapatid na walang ulo sa pakikitungo sa mga ahas. Sa Earth, ito ay isang piraso ng cake para sa mongoose upang pumatay ng mga cobra. Likas silang magalit sa mga ahas, tulad ng mga pusa at daga. Siyempre, hindi lamang ahas, kundi pati na rin ang mga daga, insekto, at iba pa. Ay biktima din ng mga mongooses. Sa pangkalahatan, walang mga daga sa mga lugar kung saan umiiral ang mga mongooses. Ang mga munggo ay likas na kaaway ng mga ahas dahil halos immune na sila sa kamandag ng ahas, kaya kapag ang mga ahas ay nakakita ng mga munggo, para silang mga daga na nakakakita ng mga pusa. Sa Earth, ang haba ng isang normal na mongoose ay karaniwang mga 2.5 talampakan, at ang buntot ay sumasakop sa kalahati ng katawan. Ang buong katawan ay madilim na kulay abo o mapusyaw na kayumanggi, na may matulis na bibig at isang maliit na ulo, karaniwang mukhang isang weasel. Gayunpaman, ang munggo na lumitaw sa kanyang harapan ay halos 3 metro ang haba. Ang hitsura nito ay karaniwang kapareho ng mongoose na nakita niya sa Earth, ngunit ang laki ng katawan nito ay umabot sa 3 metro. Ang buhok nito ay kayumanggi na may kaunting kulay abo, at may mga kulay pilak na ugat sa likod ng bilugan nitong mga tainga. Maikli din ang mga paa nito ngunit may matatalas na kuko. Isang pares ng kayumanggi itim na mata ang kumislap, at sa sandaling lumitaw ang mga ito, napatitig sila kay Sanyan. Nakabaligtad ang balahibo sa kanyang katawan, at tila anumang oras ay aatake siya. Sit, hiss, hiss. Sa mga mata ni Yang Yiyan, umungal si Sanyan sa munggo sa sandaling ito, o masasabing ito ay isang hamon. Ang aura ng munggo sa unang yugto ng ikatlong kaharian ay halatang mas mahina kaysa sa Sanyan sa panahong ito. Tiningnan ni Yang Yiyan ang eksenang ito at bahagyang naunawaan. Medyo nakakatawa din. Naisip din niya kung bakit nagkakaganito si Sanyan. Kung tama ang hula niya, malamang na natalo si Sanyan sa kamay ng munggo na ito dati, o nabuli. Muli, si Sanyan ay nasa parehong antas lamang ng unang yugto ng ikatlong kaharian gaya ng mongoose. Ngunit pagkatapos makalunok ng 3 patak ng tubig ng buhay mula sa kanya, ang lakas ni Sanyan ay umabot sa rurok ng ikatlong kaharian, at ang agwat sa pagitan ng dalawa ay lumaki. Halata namang dumating si Sanyan para mag-higanti bago umalis. Ngunit alam ni Yang Yiyo na ang munggo ay likas na kaaway ng mga ahas. Kahit na mas malakas ang pagtatanim ni Sanyan kaysa sa munggo, hindi magiging madali ang pakikitungo sa munggo. Ngunit lahat sila ay naglilinang ng mga nilalang, at sila ay mga nilalang mula sa banal na kaharian. Sa huling pagsusuri, ang lakas ng paglilinang ang mahalaga. Malamang mababalatan ng buhay ang munggo na ito kung hindi ito namatay sa kamay ni Sanyan ngayon. Gugo.
His. Nagkaharap ang dalawa, bawat isa ay nagsisigawan. Ang mahinang gurgling na dagandong ng munggo ay naging solemn na din sa sandaling ito. Tila alam nito na lumakas si Sanyan. Ito ay handa na para sa labanan, ngunit hindi ito natatakot. Kahit na naabot na ni Sanyan ang pinakamataas na antas ng ikatlong kaharian, hindi pa rin umaatres ang Mongoose, at umungol kay Sanyan upang lumaban. Dahil dito ay tumangala si Yang Yiyu sa munggo. Gayunpaman, naramdaman ang tumataas na aura ni Sanyan at ang apoy na lumalabas sa kanyang katawan, kasama ang kapangyarihan ng tatlong mata ni Sanyan, natitiyak ni Yang Yiyan na ang Mongoose na ito ay mahihirapan ngayon. Wala siyang anumang simpatiya o iba pang emosyon. Ngayon ay napasuko na niya si Sanyan, at walang dahilan para pigilan niya si Sanyan, at ang munggo ay hindi mukhang mabuting tao. Natutuwa siyang panuurin ang excitement. Ito ang orihinal na paghihiganti ni Sanyan bago siya umalis, at walang dahilan para hindi siya suportahan. Gagawa rin siya ng aksyon kung kinakailangan. Sa isang tiyak na sandali, ang munggo ay nangunguna at sa wakas ay nawala ang kanyang galit. Alam ni Yang Yiyan na ang Mongoose ay tiyak na matatalo ngayon. Sa paghaharap ng koalisyon, kung sino ang unang nawala ng galit ay matatalo. Gugo. Ang munggo ay umungal sa mahinang boses, biglang tumalon, at sumugod sa Sanyan na parang kidlat. His. Sumirit si Sanyan, ngunit may dalawang apoy na lumabas sa kaliwat kanang bibig niya. Whoosh. Ang munggo ay talagang umiwas sa apoy ni Sanyan at inatake si Sanyan ng isang whoosh. Ngunit umasa si Sanyan sa kanyang malakas na lakas, at ang tatlong ulo na tumayo ay nababaluktot din, hindi binibigyan ng pagkakataon ang Mongoose na atakihin siya. Paminsan-minsan, inaalis niya ang kanyang buntot, na laging pinipigilan ang munggo na makalapit. Nang makita ito, gamaan ang loob ni Yang Yiyu. Bagaman ang munggo ay likas na kalaban ni Sanyan, napakalakas ni Sanyan kaya hindi niya binigyan ng pagkakataong umatake ang munggo. Ang kanyang depensa ay hindi malalampasan, at siya ay lumalaban paminsan-minsan, na lumilitaw na kalmado. Alam ni Yang Yiyu na ligtas siya. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sa isip niya ang ideya, alam ni Yang Yiyu na minamaliit pa rin niya ang salitang, likas na kaaway. Gugugo. Biglang nagpakawala ang Mongoose ng sunod-sunod na dagandong, at ang balahibo sa katawan nito ay tumindig ng baligtad, naglalabas ng malalim na dilaw na halo, ngunit ito ay kumilos ng napakabilis na talagang nakita ni Yang Yiyu ang hindi mabilang na mga Mongooses. Alam niya na ito ay hindi isang paraan ng paghahati, ngunit isang after-image na may napakabilis na bilis. Sa pagkakataong ito ay muling bumantong hininga si Sanyan na para bang umabot na sa sukdulan at kinabahan siya. Sa isang tiyak na sandali, biglang sumulpot ang munggo sa harapan ni Sanyan, ibinuka ang bibig at kinagat ang ulo ni Sanyan. Sit, his. Tumalsik ng apoy ang tatlong ulo ni Sanyan habang siya ay sumisitsit. Mapula at makapal ang apoy, at halatang napakalason ang mga ito. Ngunit sa oras na iyon, nakita ni Yang Yiyu na ang Mongoose ay hindi natakot at sumugod pa rin siya sa gusto nito, na ibinuka ang kanyang bibig na parang kakagatan si Sanyan hanggang sa mamatay. Napakabangis noon. Boom. Ang mga apoy ay direktang nahulog sa munggo, ngunit ang mga inscription sa katawan ng munggo ay sumabog at nabuo ang isang serye ng malamig na hangin. Nagharap ang apoy at malamig na hangin, at halatang natunaw ang malamig na hangin. Gugo. Nawala ang malamig na mga inscription sa munggo at nagdulot ito ng sakit, ngunit iyon lang. Walang nangyari, na para bang ganap itong immune sa apoy at lason. Sa sumunod na sandali, nagtagumpay ang munggo, nakagat nito, at kinagat ang leeg ng isa sa kanang ulo ni Sanyan. Chapter 2559, Aming Presence Treasures. His. Sa sandaling ito, si Sanyan ay gumawa ng tunog ng sakit, ngunit ang kanyang buong katawan ay puno ng apoy. Si Yang Yiyan ay nababalisa at gustong tulungan si Sanyan. Akmang gagalaw na siya, nadatnan niya na ang dalawa pang ulo ni Sanyan ay napalingon, at ang dalawang mata ay pumutok sa liwanag at lumiwanag patungo sa munggo. Agad na sumilay sa munggo ang liwanag ng dalawang mata, isang puti at isang pula. Gu! Isang kakaibang sigaw ang tumunog, at agad na ibinuka ng munggo ang kanyang bibig, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik sa mahabang distansya. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiyan. Parang kalahating patay ang munggo kung hindi ito mamamatay. Si Sanyan ay may malaking piraso ng karne na kinagat ng munggo sa ilalim ng leeg sa kanang bahagi ng kanyang ulo. Karapat-dapat itong maging meng, napakabangis. Napabuntong hininga si Yang Yiyan. Nagbutas lang siya sa katawan ni Sanyan gamit ang Dragon Slaying Sword noon, at ginamit pa rin niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Kinagat talaga ng munggo ang isang malaking piraso ng karne ni Sanyan sa isang kagat. Dapat sabihin na ito ay talagang makapangyarihan. Sit, his. Bagamat may kapirasong laman si Sanyan na pinunit ng munggo, mukhang hindi naman ito big deal. Sumirit ito at lumangoy palayo, tila papatayin ang munggo. Pinagmasdan ni Yang Yiyu ang Mongoose na tinamaan ng pagsabog ng liwanag mula sa dalawang mata ni Sanyan at bumagsak sa batong pader ng kuweba. Matagal na walang gumagalaw. Alam niya kung gaano nakakatakot ang mga mata ni Sanyan. Ang pulang kulay ay maaaring manhid ng mga tao, at ang itim na apoy ay maaaring mapatay ng napakabilis. Iniisip niya kung tapos na ba ang munggo.
Gayunpaman, nang lumangoy si Sanyan, hindi niya inaasahan. Boom! Ang pader na bato ay puno ng mga labi, ngunit ito pala ay isang manggos na umuusok palabas, patuloy pa rin sa pagmamadali patungo sa Sanyan. Ngunit mukhang handa si Sanyan, at ibinaba niya ang kanyang buntot gamit ang isang dragon. Tumpak na tumama sa munggo ang makapal na buntot na may apoy. Boom! Gu! Napahiyaw ang munggo at muling napahampas, malakas na bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito ay malinaw na nakikita ni Yang Yiyo na ang munggo ay nagsusuka ng dugo at humihikbi. Si Sanyan ay parang isang matagumpay na general, lumalangoy sa harap ng munggo, nakatingin sa ibabang bahagi ng kumikibot na munggo sa lupa, inilalabas ang kanyang dila, na parang sinasabing, hayaan mo akong gawing mayabang ka. Hayaan mo akong gawing mayabang ka, hayaan mong aibuli kita. Duguan ang munggo sa lupa, pilit na bumangon, at umuungal pa kay Sanyan, na parang sinasabing, bubugbugin kita. Ngunit sa huli, hindi na ito makabangon pagkatapos ng ilang pagsubok. Nakita ni Yang Yiyo ang eksenang ito, ngunit hinangaan niya ang munggo. Ito ay talagang isang mabangis na hayop na nakikipaglaban. Naniniwala siya na kung makakabangon pa ang munggo ay tiyak na muling sasalakayin nito si Sanyan. Palibhas ay batid ang pagkakaiba ng lakas, ang munggo ay hindi nagpatinag ng salakayin nito si Sanyan. Hinangaan ni Yang Yiyo ang katapangan nitong mag-isa. Haze! Nakita ni Sanyan na hindi bumangon ang munggo, sumirit at umungol, at tila nawalan ng interes. Ibinuka niya ang kanyang bibig at gusto niyang lumunin ang munggo sa isang kagat. Sa oras na ito, nagmamadaling sumigaw si Yang Yian, Sanyan, tumigil ka. Umiwas si Yang Yian at nagpakita sa tabi ni Sanyan. Hindi nang ahas si Sanyan na suwayin ang mga salita ng kanyang amo. Bagamat hindi siya nasisiyahan sa Panginoon ni Yang Yian sa hindi niya pagpayag na patayin niya ang kanyang likas na kaaway, tumigil pa rin siya. Natalo mo na ito. Hindi na kailangang patayin ito. Ang bagay na ito ay kapakipakinabang sa akin. Ngumisi si Yang Yian at lumapit sa namamatay na munggo para tingnan. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay matapos suriin ang katawan ng munggo, nakita niyang walang palatandaan ng pagkalason. Hindi, upang maging tumpak, may mga lason na natitira, ngunit sila ay nilamon at natunaw ng isang uri ng kapangyarihan sa katawan nito. Ang malubhang pinsala ay ang mga buto at panloob na organo ay nabali. Halatang hinampes ito ng dragon tail ni Sanyan. Dahil dito, naniniwala si Yang Yian na ang munggo ay talagang immune sa lason o mabilis na matuno ang mga lason. Alam niyang kung hindi dahil sa malaking agwat ng lakas at kaharian sa pagitan ni Sanyan at ng munggo, hinding-hindi magpapatalo ang munggo. Kahit na ang manggos ay nasa gitnang antas ng ikatlong kaharian, magiging mahirap para sa Sanyan na manalo ngayon. Sa kabila ng puwang na ito sa lakas, kinagat pa rin ng munggo ang isang malaking piraso ng laman at dugo mula kay Sanyan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang walang takot na espiritu ng pakikipaglaban ng mangus. Dahil alam niyang mahina ito, nang ahas pa rin itong salakayin si Sanyan na mas malakas sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Ito ay napakabihirang sa mga mata ni Yang Yian, at ito ay halos kapareho noong hinarap niya ang mga labi ng mga Celestial at ng Chen Kun Pot. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong iligtas ni Yang Yian ang munggo. Malubhang nasugatan ang manggos, ngunit hindi pa ito patay. At saka, kasama siya, hindi mamamatay ang munggo. Ang walang takot na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nararapat na tawaging isang mabangis na kapatid. Hindi magiging maramo si Yang Yian sa isang patak ng tubig ng buhay. Sa tubig ng buhay, hindi mamamatay ang manggos, at naniniwala siya na ang isang patak ng tubig ng buhay ay hindi lamang makakapagpagaling sa munggo sa mga pinsala nito, ngunit minsan ding mag-evolve ang bloodline nito. Sinuri ni Yang Yian na ang bloodline talent ng manggos na ito ay maaaring mas malakas kaysa kay Sanyan. Malaking puwersa rin para sa kanya ang masupol ang gayong halimaw sa ilalim ng kanyang mga kamay, at labis niyang hinahangaan ang munggo na ito. Immune sa toxins at apoy, ito ay talagang kakaiba sa mga tuntunin ng amoy. Noong nasa Earth, nalaman ni Yang Yian na ang pang-amoy ng manggos ay 12-dosenang beses pa kaysa sa pang-amoy ng aso. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang munggo sa God Realm. Inaasahan ito ni Yang Yian. Kung hindi ito itinumba ng tatlong mata na hayop, hindi maglalakas loob si Yang Yian na isipin ito. Ngayon nakakuha siya ng bargain. Kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, isang patak ng tubig ng buhay ang pumasok sa bibig ng munggo. Isang patak lang para dito, kung wala na, hindi ibibigay ni Yang Yian. Sa kasalukuyang antas ng paglilinang, mas naiintindihan niya ang ilang bagay. Ang tubig ng buhay ay hindi dapat sayangin at dapat gamitin ng mabuti. Samantalang ang tatlong mata naman ay panay walang magawa at nagpanik. Sabay-sabay siyang nagtapon ng tatlong patak. Ito ay sapat na para sa ahas na munggo. Mas marami ang hindi magkakaroon ng malaking epekto. Matapos kumuha ng isang patak ng tubig ng buhay ang ahas na mangus, ang ahas na mangus ay biglang kuminang sa banal na liwanag. Gugugo. Ang snake mangus ay gumawa ng masakit na tunog. Tumayo si Yang Yiyo at umatras, pinapanood ang ahas na lumulutang at gumawa ng masakit na tunog. Alam niyang ito ang tubig ng buhay na nagpapagaling at pumapalit sa dugo ng ahas na munggo. Makalipas ang kalahating oras, gumaling ito. Nalaglag ang buhok sa katawan ng ahas na munggo at tumubo ng bagong buhok.
Ito ay kayumanggi dilaw pa rin na may kulay abo-pilak, ngunit ang buhok ay mukhang mas makinis. Ang aura ng buong katawan ay umabot sa itaas na antas ng ikatlong kaharian, mas masahol pa ng kaunti kaysa sa tatlong mata, sa pangkalahatan ay pareho. Gugo. Isang mapurol na dagandong na parang kulog ang tumunog, ngunit ang dagandong na ito ay nakadirekta sa tatlong mata. Hayes. Sige, iniluwa ni Sanyan ang kanyang dila at likas na umatras. Masamang nilalang, nabigyan ka na ng bagong buhay, at ang yabang mo pagkagaling mo. Naniniwala ka bang hahayaan kitang mahulog at lumaban muli? Yang. Malamig na senggal sa munggo. Gugo. Matalino ang manggos, at tumingin kay Yang Yiyo at gumawa ng nakakapuri na tunog ng gugo, ngunit mabilis siyang lumuhad at nagpatira pa sa harap ni Yang Yiyo, ipinahayag ang kanyang dakilang regalo ng pagsamba sa kanyang amo. Bilang isang nilalang ng banal na mundo, maging ang celestial na hayop ay lubhang espiritual at banal. Natural na naiintindihan ng mangus na si Yang Yiyo ang nagligtas nito at nagpabuti ng bloodline nito. Bukod pa rito, ang koneksyon sa pagitan ng tubig ng buhay at Yang ay hindi nagpapahintulot sa mangus na kumilos ng padalos-dalos, at ito ay magbubunga ng takot mula sa kaluluwa. Matalino ka, mula ngayon tatawagan kang Ameng, at magtrabaho kasama si Sanyan, at bawal kang magkaroon ng conflict, naririnig mo ba ako? Nakaisip na si Yang ng pangalan para sa munggo, at binalaan ang munggo na huwag saktan si Sanyan. At ikaw din, ayokong magkasakitan kayo in the future, understand? Sa isang kisap mata, binalaan din ni Yang Yiyo si Sanyan. Kailangan niya itong bigyan ng babala, dahil ang dalawang lalaking ito ay isinilang upang maging magkaaway. Ngayon na sila ay naging mga demonyong hayop sa ilalim ng kanyang upuan, natural na hindi niya hahayaang lumaban silang muli. Gugo. Hayes. Mali ang munggo. Ngayon dapat ay sina Ameng at Sanyan ang nagbubulungan, dahil hindi sila nangangahas na sumuwi sa kapangyarihan ni Yang. Mukhang hindi pa rin sila nagkakasundo at nagkatitigan sila. Dahil dito, nakakaramdam si Yang Yiyo na nakakatawa. Kasama ang isa pang tatlong antas na demonyong hayop sa paligid niya, si Yang ay nasa mabuting kalagayan at sinabing, okay, kailangan na nating umalis dito. Hindi tayo maaaring magtagal ng matagal. Ang iyong Panginoon ay maraming kaaway. Gugugo. Sa oras na ito, gumawa si Ameng ng sunod-sunod na tunog ng gugo kay Yang Yiyo, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang maiikling kuko at itinuro ang kanyang kuweba. Bagamat hindi sila makapagsalita, lahat sila ay mga espiritual na nilalang mula sa banal na mundo. Pagkatapos mabautismuhan sa tubig ng buhay, lalo lamang silang magiging kusa. Nag-react si Yang Yiyo at nagsabi, gusto mo bang pumunta ako sa iyong kuweba? Gugo. Paulit-ulit na tumanggo si Ameng. May ipapakita ka ba sa akin? Sinubukan ni Yang Yiyo na hulaan. Gugugo, paulit-ulit na tumanggo si Ameng at gumawa ng gugu sound, winuwagayway ang kanyang mga kuko at kumpas, na may medyo nakakabigay puri na ekspresyon. Natuwa si Yang Yiyo ngayon, at nagtanong, ang ibig mo bang sabihin ay may kayamanan sa iyong kuweba na gusto mong ibigay sa akin? Gugo, naggugu sound si Ameng at masayang tumanggo. Ngumisi si Yang Yiyo. Hulaan niya talaga. Tumawa siya at sinabing, okay, then go in and take a look. Kabanata 2560, ang kuko ng Dark Demon Emperor. Sinundan ni Yang Yiyan si Ameng sa kuweba, at syempre sinundan siya ni Sanyan. Mabuti na lang at malaki ang kuweba ni Ameng, kung hindi ay baka hindi makapasok ang katawan ni Sanyan. Para kay Yang, natural na isama si Sanyan. Bagamat napasuko si Ameng, sino ang makakasiguro na walang aksidente sa kuweba? Ang pagdadala kay Sanyan ay hindi maiiwasan. Bagamat ito ay labis na ikinalungkot ni Ameng, kasama si Yang Yiyan bilang kanyang Panginoon, nakatitig lamang siya sa kanya. Ang kuweba ay napaka-flat. Pagkapasok, nalaman ni Yang Yiyan na ang buong kuweba ay naayos na, at kitang-kita ang mga bakas ng artificial na paghuhukay. Pero isipin mo, walang kakaiba. Ang lugar na ito ay malalim sa ilalim ng lupa sa mineral na ugat, at ang mineral na ugat ay umiral ng mahabang panahon. Hindi katakataka na may dumating. Dito, maaaring huli na si Ameng at itinuring na lamang niya ang lugar na ito bilang kanyang lumang pugad. Makalipas ang mahigit 10 minuto, lumitaw ang isang natural na bulwagan na may malarosas na ulap. Kumikislap ang banal na liwanag, at parang pumasok sa isang treasure house. Sa katunayan, nang makitang malinaw ni Yang Yiyan ang kapaligiran dito, talagang nalaman niyang pumasok siya sa isang treasure house. Ang tanawin ay puno ng mga banal na bato. Nakatambak na parang maliit na bundok. Ilan ang naroon? Hindi ito masusukat ni Yang Yiyan. 10,000 libo, daan-daang libo, o kahit milyon-milyong mga banal na bato. Napaawang ang bibig niyang sa isang iglap. Siya ay hindi kailanman inaasahan na kaya niyang gumawa ng ganoong kapalaran. Nakipaglaban siya sa 20 o 30 Diyos, pinatay ang napakarami sa kanila, at ang mga banal na bato na kanyang nakolekta ay 100 lamang, ngunit ang mga ito ay nakasalansan na parang bundok dito. Oh my goodness, ito ang biyaya ng langit, ahahaha. Tumawa si Yang at nahulog sa bundok ng mga banal na bato. Walang duda na ang mga banal na batong ito ay tinipon ni Ameng. Hindi niya akalain na hobby pala ng lalaking ito ang mangolekta ng mga divine stones.
Sa oras na ito, kinuha ni Ameng ang isang banal na bato at ibinigay ito kay Yang Yian, at siya mismo ang kumuha ng isa pa. Sa sumunod na segundo, natigilan si Yang Yian at naghagis ng banal na bato sa kanyang bibig. Crunch, crunch. Well, kumain talaga si Ameng ng Divine Stone sa ilang kagat lang. Ibinuka ni Yang Yian ang kanyang bibig, at hindi nag-react ng mahabang panahon. Anong klaseng pakulo ito? Gugo. Sa oras na ito, gumawa ng gugo sound si Ameng kay Yang Yian, at muling ibinigay ang Magic Stone sa kanyang mga kuko kay Yang Yian. Paanong hindi maintindihan ni Yang Yian ang ibig sabihin nito? Hindi lang siya makapagsalita. Kung makapagsalita siya, tiyak na sasabihin niya, iniimbitahan ka ni Master na kainin ang mahiwagang bato, ang sarap. Bumalik sa katinuan si Yang Yian, at nakangiting nagsabi, kumain ka ba ng maraming mahiwagang bato tulad nito? Gugo, tumanggo si Ameng, na may kapansin-pansing hitsura sa kanyang mukha. Oh my God, sinasayang ko ang mga regalo ng langit. Nagalit muna siya, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpigil siya at hindi pinansin si Ameng, ang tulala, at nagsimulang magbilang at mangolekta ng mga mahiwagang bato. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga Magic Stone ang kinain ni Ameng na parang candy beans? Sa kabutihang palad, ang maliit na bundok na ito ng mga mahiwagang bato ay marami na para sa kanya. Magsimulang magbilang. Makalipas ang kalahating oras, binilang ni Yang Yian ang lahat ng mahiwagang bato at inilagay ang lahat sa espasyo ng Chenkun Pot. Sa kabuuan, nakakuha siya ng 500,000 low-grade Magic Stones, 1,000 medium-grade Magic Stones, at humigit kumulang 100 high-grade Magic Stones. Ayon sa conversion ratio ng God Realm, ang isang medium-grade na bato ay katumbas ng 100 low-grade na mga Divine Stone, at ang isang high-grade na bato ay katumbas ng 1,000 low-grade na mga Divine Stone. Sa kabuuan, nakakuha siya ng higit sa 700,000 mababang uri ng mga banal na bato. Ito ay tiyak na isang astronomical figure para sa kanya. Ito ay isang biglaang kayamanan. Ito ay isang banal na bato, hindi isang batong engkanto. Naisip niya na kung hindi pa ito nak-e ni Ameng, tiyak na nakakuha siya ng higit sa 1,000,000 banal na bato, ngunit nakakain na niya ito, at hindi pa siya nakapunta dito, kaya wala siyang pagpipilian. Gugo. Sa oras na ito, inihagis ito ni Ameng sa lupa gamit ang kanyang mga kuko. Tumingin si Yang Yiyo at nakita niya si Ameng na mabilis na naghukay ng malaking butas sa lupa. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang kahon na gawa sa apoy na bato, halos 1 metro ang haba, kalahating metro ang taas at lapad. Gugo. Itinulak ni Ameng ang kahon sa harap ni Yang Yiyo at sinenyasan si Yang Yiyo na buksan ito. Nakita ni Yang Yiyo na ang material ay ang material ng ore dito, na karaniwan, ngunit ang punto ay mayroong pagbabago ng enerhiya sa kahon na ito, na malinaw na may pagbabawal. Ano ang nasa loob? Talagang curious si Yang Yiyo. Kayamanan. O iba pa. Anyway, kung ito ay inilibing sa ilalim ng lupa ni Ameng at hinukay para sa akin ngayon, ito ay tiyak na pambihira. Ang mga ordinaryong bagay ay hindi kailangang paghigpitan. At sino ang nakakaalam kung ilang taon na ang lumipas, ang mga pagbabago sa enerhiya ng paghihigpit ay napakalakas pa rin. Ito ay sapat na upang ipakita na mayroong ilang mahalagang kayamanan sa kahon na ito. Ameng, buksan mo. Sumenyas si Yang Yiyo kay Ameng na buksan ang kahon. Gugo. Ang resulta ay hindi inaasahan. Umiling si Ameng at sinabing hindi niya ito mabuksan. Naisip ito ni Yang Yian at napagtanto na kung mabubuksan ito, matagal na sana itong binuksan ng lalaking ito at hindi na ililibing sa lupa. 3 mata, subukan mo ito. Hiniling ni Yang Yian kay Three Eyes na subukan ang apoy. Haze. Diretso ang Three Eyes. Ibinuka niya ang kanyang bibig at 3 ulo ang nagpaputok sa kahon. Boom boom boom. Ang buong bulwagan ay dumadagandong at nanginginig, ngunit ang kahon ay buo. Sumimangot si Yang Yian, at kumislap ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Isinaaktibo niya ang kapangyarihan ng Chenkun Pot Temple at tinadtad ang kahon gamit ang isang espada. Boom! Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang laslasin ang kahon, at ang kanyang mga buko ay dumudugo, ngunit hindi niya nasira ang paghihigpit sa kahon. Si Yang Yian ay nasaroon ng loob. Pakiramdam niya ay tanga siya. Sanyan at Ameng ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit hindi nila masira ang paghihigpit sa kahon. Natural, wala siyang magawa. Ngunit hindi niya ito mabuksan, kaya napaka-competitive ni Yang Yian. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, alam niya na hindi siya maaaring gumamit ng malupit na puwersa. Maaaring basagin ito ng brute force, ngunit hindi sapat ang lakas nilang tatlo para masira ang restriction sa box. Iniunat niya ang kaliwang kamay at inilagay sa kahon. Walang naging backlash. Ang paghihigpit ay para lamang maprotektahan ang kahon mula sa pagbukas. Walang panganib. Iniunat ni Yang Yiyo ang kanyang kaliwang kamay, natural na gustong subukan ang lakas ng paglunok ng Chenkun Pot. Ang kapangyarihan ng Chenkun Pot na lumunok ng enerhiya ay palaging malakas. Kung hindi ito lunukan ng Chenkun Pot, maaari lamang niyang isuko ang pagbukas ng kahon. Buzz! Matapos ay activate ang Chenkun Pot, ang gininto ang liwanag ay sumilay sa kanyang kaliwang braso. Sa isang dagandong ng apoy, masaya siya sa kanyang puso at naramdaman na ang Chenkun Pot ay sumisipsip ng enerhiya. Sure enough, hindi siya nabigo. Buzz!
Nagkaroon ng isa pang dagandong, at ang paghihigpit sa kahon ay nawala, o ito ay hinihigop ng Tian Kunpot, at walang anumang paghihigpit. Ngayon ay tumawa siyang at iwinagayway ang kanyang kamay para buksan ng diretso ang kahon. Hindi ito kasing kulay ng inaakala. Nang tingnan niyang Yian ang kahon, nakita niya ang isang set ng itim na armor sa loob, ngunit ito ay punit-punit, walang anumang banal na liwanag na kumikislap, at walang pagbabago sa enerhiya. Bilang karagdagan sa unang pagkakataon, mayroong isang pares ng makantab na itim na mga kuko, na malinaw na isang uri ng mga kuko ng hayop, ngunit ang mga ito ay medyo katulad ng mga kamay ng tao, 3 beses na mas malaki. Sa wakas, nagkaroon ng banal na tableta. Medyo nadismaya siyang Yian nang makita ang mga bagay na ito, at nang tumingin sina Ameng at Sanyan, nawalan sila ng interes at tumabi. Naisip niyang Yian na may mali. Kung ito ay hindi magandang bagay, hindi na kailangang selyuhan ito ng isang pagbabawal. Hindi niya hinawakan ang sira-sirang baluti at ang pares ng mga kuko, ngunit kinuha ang banal na tableta upang tingnan ito. Sa pangkalahatan, may mga tala sa gayong banal na mga tapyas. Ngunit nang kunin niya ang banal na tableta sa kanyang kamay upang tingnan ito, isang banal na liwanag ang lumipad mula rito at lumipad sa kanyang noo na parang kidlat. Nagulat siyang Yian, ngunit bago siya mataranta, maraming impormasyon ang lumitaw sa kanyang isipan. Ngayon ay gumaan ang loob niya. Hanggat hindi kakaibang espiritu ang pumasok sa kanyang isipan, ito ay ilang impormasyon. Nakatayo roon, ipinikit niyang Yian ang kanyang mga mata at sinimulang basahin ang impormasyon. Pagkaraan ng mga ilang minuto, iminulat niyang Yian ang kanyang mga mata at sa wakas ay naunawaan niya ang pinagmulan ng kahon, o ang pinagmulan ng sira-sirang baluti at isang pares ng mga kuko ng hayop sa loob. Lumalabas na ang may-ari ng sandata ay isang malaking pag-iral na may mahabang kasaysayan, isang sinaunang demonyong Diyos, at isang makalangit na pag-iral. Siyempre, nakapasok na siya sa kaharian ng langit, ngunit walang demonyong buhay na naaayon sa daan. Sinasanay niya ang daan ng kadiliman. Namatay siya sa huling panahon. Hindi binanggit ang kanyang pangalan. May titulo lang siyang Dark Demon King. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, isang Diyos na nagngangalang Bai Xiaosheng ang tumulong sa pagkolekta ng kanyang katawan. Itong si Bai Xiaosheng ang nakakuha ng armor at isang pares ng kuko ng Dark Demon King. Sa katunayan, mayroon lamang isang pares ng mga kuko at baluti na natitira. Orihinal na gustong ayusin ni Bai Xiaosheng ang armor ng Dark Demon King para sa sarili niyang gamit. Siya rin ay nagkaroon ng isang malaking tapang upang pinuhin ang pares ng mga kuko ng hari ng demonyo at isama ang mga ito sa baluti, tulad ng mga guwantes, at ang baluti ay magiging isang piraso. Kapag naayos na ang baluti, tiyak na tataas ng husto ang kapangyarihan nito. Ngunit ang panahong iyon ay nasa kaguluhan, dinala ni Bai Xiaosheng ang mga gamit ng Demon King sa kuweba na ito at umalis, at hindi na bumalik. Marahil ay inasahan na niya ang kanyang kapalaran, at bago umalis, nag-iwan siya ng isang banal na tableta na may impormasyon kung paano ayusin ang baluti, kung paano pinuhin ang mga kuko ng Dark Demon King sa mga guwantes na nakasuot, at iba pa. Ang huling mensahe ay na kung hindi siya makakabalik, maaaring kunin ito ng sinumang makatagpo ng bagay na ito, ngunit mangyaring siguraduhing ayusin ang baluti at pinuhin ang mga kuko ng Demon King, na siya rin ang hiling. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata.